Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang gabi na puno ng misteryo at kilabot kasama si Sofia sa kanyang masikip na apartment sa Makati? Sa bawat kaluskos at anino, isang kakaibang takot ang bumabalot sa kanya na parang may ibang nilalang na kasama niya sa kwarto. Sa pagpasok ni Carlo, ang kwento ay tumatahak sa landas ng hindi maipaliwanag, mga bangungot na tila walang katapusan at mga pagtuklas na magbabago ng kanilang tadhana. Maghanda na kayong masilayan ang isang pintuan patungo sa kadiliman at ang isang bomb shelter na magbubukas ng daan sa katotohanang hindi inaasahan, ang simula ng isang nakakapangilabot na kabanata sa kanilang buhay na hindi nila malilimutan. Sa loob ng maliit at siksikang apartment ni Sofia sa Makati, ang mga aninong gumagalaw sa labas ng bintana ay tila mga multong naglalaro sa kanyang imahinasyon. Ang dilim ay kumakapit sa bawat sulok ng kwarto at tanging ang kanyang cellphone ang nagbibigay liwanag sa madilim na silid. Ano ba ito, parang horror movie? Bulong ni Sofia sa sarili habang pinipilit alisin ang takot sa kanyang isipan. Nanginginig ang mga kamay ni Sofia habang mahigpit na hawak ang tumbler ng mainit na kape. Ang kalansing ng tumbler sa tuwing ito'y nadadampi sa lamesa ay sumasabay sa kanyang mabilis na tibok ng puso. Kape pa, Sofia, kape pa, aniya sa sarili. Umaasang ang init ng kape ay magpapakalma sa kanya. Sa labas, ang mga paputok para sa nalalapit na pista ng Quiapo ay maririnig. Ngunit sa halip na aliw, ito'y nagdudulot ng dagdag na tensyon kay Sofia. Ang mga paputok ay tila ba mga hudyat ng mas malalim na pangamba na bumabalot sa kanya. Bakit ba kasi ngayon pa ito nangyayari? Tanong niya sa hangin na parang may hinihintay na sagot. Nakapako ang tingin ni Sofia sa kanyang cellphone. Nagbabasa ng mga balita tungkol sa mga kakaibang pangyayari sa lungsod na lalo lamang nagpapalala sa kanyang takot at pag-aalala. Diyos ko, ano na ba tong nangyayari sa mundo? Sambit niya habang unti-unting nalulunod sa dagat ng kanyang mga guni-guni. Ano kaya ang mangyayari kapag may bigla ang kumatok sa kanyang pinto sa gitna ng gabi? Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Carlo, basa ang damit dahil sa biglaang pag-ulan. Uy Sofia, bakit parang nakakita ka ng multo dyan? Tanong ni Carlo, nagtataka sa matinding pagkabalisa ni Sofia. Sa kanilang pag-uusap, ibinahagi ni Sofia ang kanyang bangungot kung saan siya ay nasa isang walang katapusang loop na parang isang script na kanyang binabasa at paulit-ulit na ginagampanan. Carlo, hindi ko na alam kung ano tong totoo at hindi, sabi ni Sofia. Ang bawat salita ay may bigat ng takot at pagkalito. Ay pinahayag ni Sofia ang kanyang pagkalito at takot na hindi niya matakasan ang bangungot na ito, na patuloy na bumabagabag sa kanya kahit siya'y gising na. Para akong nasa isang masamang panaginip na hindi ko magisingan, aniya, habang nakatingin sa malalim na mga mata ni Carlo, naghahanap ng kasagutan. Ngunit paano kung ang kanilang mundo ay hindi nga ba tunay? Ano ang kanilang gagawin kung ang lahat ng kanilang pinaniniwalaan ay isang malaking kasinungalingan? Nag-aalala, nilapitan ni Carlo si Sofia at marahang hinawakan ang kanyang balikat. Baka kailangan natin bumalik kay Dr. Reyes, Sofia. Sambit niya habang binubuksan ang drawer at kinukuha ang calling card ng psikologo. Baka may paraan siyang makatulong sa iyo. Mariing umiling si Sofia, ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa at takot. Hindi Carlo, aniya, hindi totoong tao si Dr. Reyes, pati na rin ang iba pang tao sa paligid natin. Mga tauhan lang sila sa isang kwento at baka tayo rin nasa isang libro lang. Pinagmamasdan ng mga mata ng mambabasa na hindi nating kilala. Habang lumalalim ang gabi, isang debate ang sumiklab sa pagitan nila.
ipinakita ni Sofia ang mga litrato at dokumento na nakakalat sa kanilang bahay. Tingnan mo, Carlo, walang detalye. Patunay to na nasa loob lang tayo ng isang kwento, giit niya. Pero hindi basta-basta nagpatinag si Carlo. Hindi, Sofia. Totoo ang mundo natin. Totoo ang nararamdaman natin. Sagot niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Ngunit habang umiinit ang kanilang pagtatalo, nagsimulang magliparan ng mga papel at kumilos ang mga bagay sa paligid na parang may sariling isip. Lalong nagpatindi ito sa takot ni Sofia. Hindi nagtagal, naramdaman nila ang isang malamig na ihip ng hangin na parang galing sa kawalan at ang mga ilaw ay nagpatay-sindi na parang may sumisilip sa kanilang dalawa. Sa gitna ng kanilang debate, isang nakakakilabot na tanong ang bumalot sa kanilang isipan. Ano nga ba ang katotohanan sa likod ng kanilang pag-iral? At sa susunod na kabanata ng kanilang kagimbal-gimbal na gabi, isang desisyon ang gagawin na magdadala sa kanila sa mas malalim na hiwaga. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, hindi na matiis ni na Carlo at Sofia ang misteryo ng bodega sa ilalim ng hagdan na matagal na nilang binabaliwala. Pinagpawisan sila ng malamig habang inaalis ang mga nakaharang na gamit at dahan-dahang binuksan ang pintuan. Ang amoy ng lumang hangin ay sumalubong sa kanila at sa kanilang pagbaba, isang hakdang paikot patungo sa lumang bomb shelter ang kanilang natagpuan. Puno ito ng mga bagay na hindi nila inasahan, mga kahon, lumang kasangkapan at mga dokumentong may kakaibang simbolo na hindi nila maipaliwanag. Sa loob ng bomb shelter, natagpuan nila ang mga pahina ng isang lumang diary na may mga tala ng pangyayaring tila konektado sa kanilang mga nararanasan. Mga larawan rin na nagpapakita ng mga lugar at tao na parang pamilyar sa kanila ang nakakalat sa sahig. Nagsimula silang maramdaman ng isang kakaibang koneksyon sa mga bagay na ito na para bang may itinatago ang shelter na mahalaga sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Nagumpisa nang magbago ang lahat nang sila'y magdesisyong umalis sa bomb shelter. Ang mga pader at mga bagay sa paligid nila ay unti-unting naglaho at naging mga salitang deskripsyon na tila ba'y naglalaho sa kawalan. Si Carlo, sa kanyang pagtakbo, ay biglang nawala na parang bula na para bang nilamon ng nagbabagong realidad. Si Sofia, sa kanyang pagkataranta, ay nagtatakbo papunta sa isang lumang aparador at doon nagkubli. Nag-iisa at walang kasama sa loob ng masikip na espasyo ng aparador, tinangka ni Sofia na unawain ang kanyang pag-iral at ang kalikasan ng katotohanan. Sa kanyang pag-iisa, naramdaman niya ang bigat ng kalungkutan at desperasyon. Sa huling pagsisikap na magiwan ng marka sa mundong ito, ginamit ni Sofia ang kanyang dugo upang isulat sa lubang aparador ang simula ng isang naratibo. Mga salitang tila ba'y pareho sa mga salitang napasimula ng kanilang kuwento. Mga salitang nagpapahiwatig na ang kanilang buhay ay hindi na sa kanila. Ano nga ba ang kahulugan ng mga salitang kanyang isinulat? At ano ang magiging kapalaran ni Sofia sa mundong ito na gumuhuna? Ang mga katanungang ito ang mag-iiwan sa atin ng pangamba at pagnanais na malaman ang susunod na mangyayari. Sa huli, natutunan ni na Sofia at Carlo na ang realidad ay maaaring maging kasing labo ng isang bangungot. Maraming salamat mga ka-creepy sa pakikinig sa ating kwentong kababalaghan. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para lagi kayong updated sa mga bagong nakakakilabot na kwento. Excited na akong makasama kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli mga ka-creepy, tandaan ninyo, sa bawat sulok ng inyong kwarto, baka may mga mata na nagmamasid. Mag-ingat at baka kayo ang sumunod na mabasa sa ating mga kwento ng lagim. Good night at huwag hayaang kumatok ang takot sa inyong pintuan.